ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So, bago tayo, meron na tayo isang pampasigla. Alam niyo ba ang kanta na Watermelon? Opo! Tama. So, kantahin natin ngayon. Watermelon, watermelon, papaya, papaya, banana, 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 fruit salad, fruit salad. Okay. Lahat naman ay nasigla. So, bago kayo umupo, isiayos ko na ang inyong mga upuan at pagiging ang mga magsimula. So, bago tayo magsimula, ano nga ba ang ating tatalakayin noong nakaraang araw? Yes? Ellen? Tungkol sa panitikan. Tungkol sa politikan. Tama. Bigyan natin si Ellen ng isang masigabong fireworks clap. Alam niyo ba ano ang fireworks clap? Hindi. Ito. 1, 2, 3. Boom, boom. Okay? Okay, gawin nyo. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3. Boom, boom. Tama. Ngayon, bago tayo magsimula, ipakilala ko muna ang aking sarili. Ako nga pala si Ginoong Edmar o Teacher Edmar. Okay? Nakuha mo niyo ba ako? Yes po, Teacher Edmar. Okay, para sa ating layunin ngayong araw na to, pagkatapos ng talakayan, ang mga mag-aaral ay nasa makakagawa ng sariling alamat na may 80% na kawastuhan gamit ang mga natutunang elemento ito. Magandang umaga mga bata. Magandang umaga, teacher. Ako pala si Binibining Ellen.
magsimula tayo sa tauhan. So, ang tauhan, ito yung mga magaganap sa kwento. Sila yung mga karakter. Naintindihan ba? Opo. Ngayon naman ay sa tagpuan. So, ang tagpuan, ito yung lugar o panahon kung saan pinagmulan o kung saan nangyari ang kwento. Gumapon naman tayo sa bahay. So, ang bahay, ito yung pagkasunod-sunod ng pangyayari. So, ang bahay na may tatlong uri. Ito yung simula, gitna, at wakas. Ang pang-apat na malaitin ito ng lamat ay ang suliranin. So, kung sinasabi natin suliranin, ito yung problema na inaharap ng mga tauhan. Ito yung mga pagsunod sa kwento. Naintindihan niyo ba? Opo. Okay. At pang-lima ay ang aral. So, ang aral ito yung mga mahalagang mensahe o natutunan mo mula sa iyong binasa na alamat. So, ano ba ulit yung limang elemento ng alamat? Tauhan, tagpuan, banghay, suliranin, aral. Mabuti. So, bigyan natin ng ating mga sarili na wow, success lang. Alam mo ba yun? Hindi po. So, ganito. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wow, success! 1, 2, 3, go! 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wow, success. Very good. Now, sa mga halimbawa ng alamat, may nalalaman na kayong mga kwento ng alamat? Opo. Yes, Ellen, ano yun? Alamat ng pinya. Tama, alamat ng pinya. Ito ay tungkol sa isang dalagang si Pinya na natubuan ng maraming mga mata kasi siya ay tamad. Ano naman isang uri na or mga halimbawa ng alamat? Alamat ng mamalia. Very good. At Alamat ng rosas. tama. At saan dapat nagtatapos ang ating aralin tungkol sa alamat. Ngayon naman ay tumapo kayo sa ating pangalawang aktibidad. Magandang umaga sa lahat. Ngayon naman ay para sa ating susunod na aktibidad na pinamagatang alamat puzzle. So, hahatiin ko ang klase sa limang pangkat. Ito yung unang pangkat, pangalawang pangkat, tatlong pangkat, apat na pangkat at limang pangkat. So, ang bawat grupo ay bibigyan ng isang alamat puzzle kung saan ang alamat ay halo-halo at hindi maayos ang pagkakasunod-sunod. Ang gagawin ng bawat grupo ay buuin ang alamat ayon sa tamang pagkakasunod-sunod ng mga bahagi nito, kung saan nandito ang tauhan, tagpuan, banghay, suliranin at aral. So, ito yung aktibidad. Naintindihan ba ang ating pagtutok? Opo, teacher! So, akin ang simulan. Wow, ang hirap naman ito. Okay, tapos na ba? Tapos na. Magaling. Bigyan natin ang ating bawat grupo ng kasigabong palakpak. Magandang araw, mga bata. Magandang araw po, teacher. So, para sa ating dagdag aktibidad ngayong araw na ito, dahil nalaman nyo kung ano ang mga elemento ng isang alamat, ano nga yun? Opo. Tama. So, ang gagawin ko ngayon ay gumawa kayo ng sariling alamat at gamitin ang mga elemento nito. At pagkatapos nyo gawin ay susuriin ang inyong output o ang inyong ginawa gamit ang isang notebook. So, maaari na kayo magsimula. Okay, tapos na ba ang lahat?